Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang umuwi sila Alicia at Maximus ay nagulat sila nang naroroon na si Naomi kasama isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Carson. Alicia, Maximus, nandito na si Seth. Tuwang sabi ni Naomi sa kanilang dalawa at nasa may pintuan pa lang sila noon. Kausap ni Carson ng kambal ng oras na yon at sabay silang tumayo upang tignan ng magulang. Malaki ang ngiti sa labi ni Carson na tumakbo sa magulang at niyakap sila. Mommy, Daddy, nandito na si Seth. Mahinang bulong nito sa kanila. Paano? At saka, bakit nawala ka ng ilang araw, Naomi? Naguguluhan ng tanong ni Alicia sa kaibigan. Ganito kasi yan. Pumunta ako kila Veralyn pero may kumuha sa akin. Kumuha? Dinukot ka? Agad na bulalas ni Alicia dito. Yes, pero pakinggan mo muna ako, okay? Hinawakan ni Maximus sa balikat si Alicia upang pakalmahin ito kahit papaano. Nagets naman ni Alicia ang sinabi ng kaibigan kung kaya tumahimik na muna siya upang makinig. Nang dalhin ako sa lugar kung saan nila ako dinala ay nakita ko si Seth. Nung una, hindi ko alam kung paano tatakas doon. Pero mabuti at nakakuha ko ng pagkakataon at kasama ko si Seth na nakatakas. Alam mo ba kung sino sila? Tanong ni Maximus kay Naomi, ngunit umiling ito. Pasensya na, pero hindi eh. Masyadong magulong isip ko that time. It's okay, Naomi. You did well. Ngumiti si Alicia kay Maximus sa sinabi nito, na iyon habang si Alicia ay umiiyak na habang naglalakad papunta sa kanyang panganay. Seth, ikaw na ba yan? Alicia, katulad ni Lasanya at Carson, wala siyang maalala. Tumango lang si Alicia sa sinabi ng kaibigan. Lumuhod siya sa harap ni Seth at kitang-kita niya ang parte ng kwintas na magpapakumpleto sa kwintas nilang tatlo. Ikaw ngang anak ko! Niyakap ng mahigpit ni Alicia ang anak. Si Maximus naman habang hawak ang kamay ni Carson ay naglakad sila papunta sa dalawa. Hinagod ni Maximus ang likuran ng asawa habang si Carson ay sumali sa yakapan ng mga to. Seth, sila ang tunay mong magulang. Ang mommy at daddy mo, ang kambal mong si Carson at si Sanya. Ngunit nasa klinik to. Pakilala na sabi ni Naomi sa mga to. Hindi na rin napigilan ng bata na maiyak maging si Carson. Hindi nila inaasahan na makikita na nila ang huli sa kanilang triplets. Siguradong matutuwa si Sanya sa oras na malaman na nakita na ang panganay sa kanilang tatlo. Dinala nila kaagad si Seth sa klinik kung saan nandoon si Sanya. Katulad ng kambal, nito na si Carson ay umiyak ang bata nang makita si Seth. Pati ang mga magulang ni Maximus at Alicia ay umiyak. Sila kasi ang nagbabantay kay Sanya, ngunit napansin ni Gian. Si Maximus na wala sa loob. Hindi lang siya ang nakapansin, kundi ang maging si Oscar din dahil nagkatinginan pa silang dalawa. Nagpasya sila na lumabas at nakita nilang lalaki sa may bintana at nakatanaw doon. Maximus, may problema ba? Hindi ka ba masaya na nakita mo ng anak ninyo? Sabi ni Oscar at hinawakan ang balikat ni Maximus. Nothing. I just want to breathe for a while. Nagkatinginan si Gian at Oscar. Nagkibit balikat lang si Oscar. At si Gian naman ang nagsalita. You cannot lie to me, Maximus. I know, may iniisip ka. Kilala kita. Nanliit ang mata ni Maximus sa sinabi ni Gian. Naiinis siya dahil kilalang kilala nga pala siya nito, kaya wala siyang kawala. Hay, basta may kakaiba lang ako nararamdaman. Parang may hindi tama, sukong sabi ni Maximus sa kanila. May hindi tama? Kamukhang kamukha nga ni Carson si Seth. Nagdududa ka pa ba na hindi siyang anak mo? Tanong ni Oscar dito na nagtataka. Actually, ako din. Ikaw din? Gulat na sabi ni Oscar kay Gian. Yes, may kakaiba kay Naomi. I can feel it.
Sus, sabihin mo lang kasi kung may gusto ka sa kanya. Pang-aasar na sabi ni Oscar dito. Anong gusto? Wala ah. O sige, ako na lang ang manliligaw. Hindi natuloy ni Oscar ang sasabihin ng kwelyuhan siya ni Gian. Subukan mo kung gusto mong makita si Satanas. Kita mo? Halata kang masyado, dude. Tumigil na nga kayo. Napatigil ang dalawa sa pag-aasaran. Inalis na ni Gian ang pagkakahawak niya sa kwelyo ni Oscar at sinamaan ito ng tingin. Sorry, King. Sabay na sabi nila. Alam nila na kapag ganon si Maximus ay hindi siya ang Maximus na kaibigan nila, kung hindi si King Dragon na siyang kinatatakutan nila. Kailangan nating makausap si Naomi. Seryosong sabi ni Maximus, na ikinatango naman ng dalawa. Katulad ng plano nila Maximus, hinantay nila na lumabas si Naomi upang makausap ito. Habang nasa loob sila ay tahimik nilang minamanmanan ang babae. Nang oras na para matulog ay nagpasya sila na doon na matulog at lumabas si Naomi upang maghanda sa pagtulog. Tinanguan ni Maximus si Gian at agad itong sumunod kay Naomi. Hindi sila dapat sumunod agad-agad dahil siguradong makakahalatang mga ito. Ang usapan nila ay mag-iiwan sila ng 10 minuto na pagitan bago lumabas. Nang sumunod si Gian sa babae ay tumingin na muna siya sa paligid bago tuluyang nakinig sa pinto ng banyo kung may ibang tao ba. Banyo kasi to ng mga babae kaya mahirap na at baka tumili ito at sumigaw. Nang maramdaman niya na walang ibang tao ay nag-abang siya sa paglabas nito. Wala naman siyang ibang narinig na kausap nito na maaring magturo sa kanila kung may kakaibang nangyayari. Samantalang si Naomi ay katatapos lang na magbanyo at pabalik na sana sa klinik ni Sanya nang biglang may humila sa kanya. Gian? Nalalaking mata na sabi niya dito. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Naomi na akalang may sasabog to sa sobrang kaba. Ilang beses na ba siyang nakakaranas na merong hahawak sa kanya at may hindi magandang nangyayari. Kaya nga nadadala na rin siya at tila traumatizing sa kanya ang ganong aksyon. Nakakainis ka. Bakit kailangang hilahin ako na para kang masamang tao na naghihintay sa akin? Kinabahan ako ng sobra. At pinagpapalo ni Naomi ang dibdib na lalaki na agad sinalo ni Gian. I'm sorry Naomi, hindi ko sinasadya, okay? May gusto lang kasi akong itanong sa'yong importante. Maya-maya ay huminto na si Naomi at kinalma ang sarili. Tinignan niya si Gian at tinaasan niya ito ng kilay. Ano ba yun? Sungit. Mahinang sabi ni Gian. Ano? Wala, sabi ko, kung totoo ba yung kinuwento mo sa amin kanina na nangyari. Kung paano mo nakuha si Seth, ganon. Natigilan si Naomi sa tanong na yon ni Gian. Nagsimula na siyang tumingin sa paligid upang kumuha ng isasagot sa lalaki. Bagay na kaagad ikinakita ni Gian, nakakaiba ang kilos nito. Oo naman, ano bang akala mo na nagsisinungaling ako? Tila malakas na sabi nito upang hindi marinig ng lalaki ang nanginginig na boses niya. Mas lalo naghinala si Gian sa sinabing yun ni Naomi at sakto na dumating si Maximus sa kinalalagyan nila. Tell us, Naomi. Napailing silang dalawa dito. Tell us para matulungan ka namin. Naglakad palapit si Maximus sa dalawa, ngunit hindi pa nakakalapit ang lalaki nang biglang magtaas ang boses ni Naomi. Ano bang sinasabi niyong dalawa? Tigilan niyo ako. Sasabihin ko kayo kay Alicia, ginugulo niyo ako. Pagkasabi niya noon ay tumakbo na siya pabalik sa loob ng silid nila. Nadaanan pa niya si Oscar na nagulat na makitang tumatakbo na pabalik si Naomi. Hindi na nga niya to natawag pa dahil sa bilis ng takbo nito. She's hiding something, sabi ni Gian na ikinatango ni Maximus. Halata naman sa kilos niya. Paano kung totohanin niyang magsumbong kay Alicia? Tanong ni Gian sa kaibigan. Hindi siya magsusumbong kasi parang siniwalat na rin niyang taong pinagtatakpan niya. Napatango si Gian sa sagot ni Maximus at dumating si Oscar. Tumakbo si Naomi, so she's guilty? Sabay na tumango ang dalawa sa tanong ng lalaki. Hayaan na muna natin, ikakasal ng kapatid ko at ayaw ko masirang happy day niya.
Tumango ang dalawa sa sinabi ni Maximus. Sa isang araw ng kasal kaya kailangan na rin nilang umattend sa practice. Ilang araw na silang nag-skip sa practice bago ang kasal, kaya kinakailangan na nilang dumalo. Ngayon na nandoon ang mga anak nila Maximus, si Shania ang flower girl at si Carson naman ang ring bearer. Si Seth at Kurt ay ang mga abay din sa kasal kaya makukumpleto sila ng araw na yon. Kinabukasan ay pumunta doon si Dr. Veralyn kasama si Kurt at tuwang-tuwa na makilala si Seth. Naroroon din sina Jordan at Kendra para na rin abisuhan sila sa huling araw ng practice sa simbahan. Hindi pa nga nito inaasahan ang pagkakakita ni Seth sa huli sa kambal, habang si Naomi ay mas lalong nakakahalata sila Maximus. Sa kakaibang kilos nito na maging sa Alicia ay napapansin sila. Gabi, bago ang kasal, nasa hotel na sila, malapit sa simbahan na paggaganapan ng kasal nila Kendra. Magkakasama sila sa isang hotel room na meron 2 bed habang ang magulang nila ay may kani-kaniyang room at mga kaibigan. Magkasama si Dr. Veralyn at Kurt sa isang room, while si Lorraine at Naomi ang magkasama. Ilang araw ko nang napapansin na may kakaiba sa inyong boys, pati na kay Naomi. Inaway niyo ba siya? Nangunang concern ni Alicia sa kanyang kaibigan dahil kita niya na hindi ito komportable. Siyempre, hindi niya hayaan na mailang ang kaibigan sa mga kaibigan ng asawa niya. Ilang araw niya nang napapansin ang kakaibang tingin ng mga to. Kami? Hindi baka nag-overthink ka lang. Agad na depensa ni Maximus. Sa lumipas na buwan ay ilang beses na nakaranas si Alicia ng hindi magandang experience kaya this time gusto niya na hindi ito ma-stress. Lalo na ngayon na kompleto na sila. Ang kailangan lang naman niyang malaman kung anong totoo sa kabila ng pagbabalik ni Naomi. Napaka-imposible na hayaan lang siya ng mga kumuha dito. To think na anak niyang hawak ng mga to. By now, sigurado siya nakalat na sa underworld ang tungkol sa mga anak niya, kaya nga doble ingat sila. Sigurado ka? Baka may hindi kayo sinasabi sa akin. Oo naman, ano ka ba? Tawag ka na ng mga bata. Nakahinga ng maluwag si Maximus dahil doon, hindi siya nahuli. Tatapusin niya lang ang kasal ng kapatid at aalamin niyang totoo. Sa kabilang banda, mayroong isang batang lalaki na hinahanap ang kanyang ama. Nagpunta ito sa kanyang office ngunit wala ito doon, kung kaya nagpasya siyang ilagay na lang sa ibabaw ng mesa nito ang folder na pinabibigay ng ina niya. Aalis na sana siya nang makita ang nakasulat na name sa isang folder. Seth? Ako to, hindi ba? Takang tanong niya at kinuha sa ilalim ang folder. Nang buksan niya ito ay hindi siya makapaniwala sa nakita. Isa itong larawan na mayroong 2 mukha. Mukha niya at mukha ng isang maliit na bata. Sa sumunod na larawan ay nagulat siya na magkamukha na sila. Twin? Tawag niya sa kambal niya. Agad niyang binasa ang mga nakasulat at nawindang siya sa nalaman. Nang matapos ay dali-daling ibinalik ang file sa lalagyan at lumabas doon. Nagulat siya nang maabutan siya ng ama na papalabas ng office. Seth, what are you doing here? Inilagay ko lang po yung folder na pinibibigay ni Mom. Napatingin ng ama sa lamesa at nakita nga yun doon. Okay, salamat. Tumango lang si Seth at nagmamadaling umalis doon. Alam na niyang totoo. Hindi sila ang tunay niyang magulang kung hindi kinuha lang siya mula siya. Tunay niyang mga magulang. Ayos ka lang ba, Naomi? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Puna ni Alicia kay Naomi habang naroroon sila sa isang sulok ng reception ng kasal nila Jordan at Kendra. Katatapos lang ng kasal at magsisimula ng reception. Marami na rin ang nagpakuha ng litrato sa kanila at kakapahinga lang nila. Dahil isang alkantarang ikakasal ay marami din ang nagsipuntahan na mga press ngunit nasa labas lang sila at hindi makapasok sa loob. Ayos lang ako. Pahinga na muna. Napagod ako kanina eh. Nagdududa man tumango si Alicia sa kaibigan. Silang dalawang nag-asikaso ngayon para sa event nila sa kasal ni Kendra. Yun ang unang beses na maraming tao ang makakakilala sa negosyo nila kung kaya kailangan na sila ang mag-handle ng mas nakakabisado sa negosyo nila. Dapat ay abay din si Alicia ngunit sa huli ay nag-back out siya nang maalala na mayroong press na darating sa kasal.
Hindi pa siya handang malink sa asawa. Kahit na totoo na may relasyon sila, ay hindi pa siya handa publicly. Ngunit ang mga anak nila ay kasali, pwera kay Seth na kasakasama nila Oscar at Gian. Maraming tao sa paligid, kaya patingin-tingin din si Alicia habang tuloy-tuloy ang event. Hanggang sa may mapansin siyang isang bata. Seth, anak! Sabay hawak niya sa braso ng anak. Gulat na napalingon ng bata sa kanya, lalo na tinawag nitong pangalan niya. Bakit ka lumayo kala Tito Oscar mo? Bumalik ka na doon anak at baka mapansin nila. Nakamukha mo si Carson. Pinaghiwalay kasi nilang mga ito para hindi mapansin ng tao na magkamukha sila. At baka magsimulang haka-haka kung sino sila sa mga Alcantara. Lalo na't kamukha ito ni Maximus nung bata pa. Ako po? Takang tanong ng bata. Oo anak, sige na, dalian mo na't baka mapansin pa nila tayo. Walang nagawang batang si Seth at nagpatianod nang itulak siya papalayo ng ginang na hindi naman niya kilala. Ang totoo ay itong tunay na Seth. Ang Seth na kasama nila Alicia isang huwad at nagpapanggap lamang. Kaya ganun na lang kung kumilos si Naomi, kakaiba dahil sa tinatago niyang katotohanan. Mayroong dumukot sa kanya at nalaman niya kalaunan na ito ay yung mga kumuha sa kanya nung nawalang alaala niya. Ilang araw siyang nasa isang silid hanggang sa dumating ang pinakang boss ng mga ito at ipinakilala ang peking Seth. Nung una akala ni Naomi na itong tunay na Seth ngunit nang tawanan siya ng bata at mag-ibang ugalin to hindi. Doon niya nalaman ang plano ng mga to na pabagsakin ng mga Alcantara at gagamitin nila si Seth panlaban sa kanila. Siyempre, pinagtataka niya kung paano nila nalaman ang tungkol kay Seth at sa anak nila Maximus at Alicia. Kailan lang din nila nalaman na si Maximus ang tunay na ama ng triplets. Kaya nakakapagtaka na alam na kaagad ito ng mga hindi kilalang tao. Gustong-gustong sabihin ni Naomi ang totoo sa mga to, ngunit hindi niya magawa. Mayroon kasing device na nakakabit sa may batok niya na kayang marinig ang mga dumukot sa kanyang usapan nila. Kaya nga hindi niya magawang magkwento kahit na kanino sa totoong nangyari. Ang tunay na Seth ay nandun ngayon sa kasal kung saan alam niya na naroon ang kambal. Ang buong alam ni Seth ay kambal niyang nakakasama na kamukha dahil nga wala siyang ipinagkaibang itsura. At wala din siyang alam na ang kasal na napuntahan niya ay kasal ng kanyang tunay na tita sa side ng daddy niya. Kahapon lang nalaman niya ang katotohanan na hindi siya tunay na anak ng nakilala niyang magulang. Sa isang iglap ay tila hindi nakilala ng bata ang kanyang sarili. Doon nagsimula na maghanap siya ng sagot sa mga tanong. Siguradong hindi siya sasagutin ng tumayong magulang kapag tinanong niya ang mga ito. Kaya palihim siyang pumasok sa file room ng kanyang ama. Marami siyang nalaman at kailangan niyang iligtas ang tunay niyang magulang. Yes, nakita niyang larawan ng mga to sa files na naruroon. Nung una, nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan. Ngunit wala siyang magagawa dahil nasa harapan na mismo niya ang ebidensya. Kaya matapos ang isang buong magdamag na pag-iisip ay nag-decide siya na pumunta kung nasaan ang kambal. Marunong siyang manghack ng computers gamit lang ang kanyang laptop. Sa batang edad ay kaya niya nang pasukin ng mga security kung gugustuhin niya. At doon niya nalaman kung nasaan ang kinilalang kambal. Ang kaso, may problema. Napakaraming tao at hindi niya alam kung saan nahanapin ang mga to. Naglakad-lakad na muna siya sa paligid. Mabuti at pinapasok siya sa loob. Well, madali lang yon sa kanya ang sumabay sa agos ng madla. Malaking advantage para sa kanya ang pagiging maliit kaya nagagawa niyang pumasok kung saan-saan. Hanggang sa magsimula ang event at nakita niyang nasa may bandang unahan ng nakikilalang kambal kasamang mga hindi niya kilala. Iikot siya pupunta sa gawin ng mga to. Nang magulat siya dahil meron tumawag sa kanya at humawak sa braso niya. Bakit ka lumayo kina Tito Oscar mo? Bumalik ka na doon anak at baka mapansin nila na kamukha mo si Carson. Dahil sa pagkabiglay wala siyang na-react kundi ang salitang, ano? Hanggang sa itulak siya ng bahagya ng babae at pinapaalis siya. Kaya ang ending, naglakad siya palayo doon at habang nakakunot ang noo, ay napaisip kung bakit familiar sa kanyang babae.
hanggang sa ma-realize niya na ito ang tunay niyang ina. Kaya pala anak ang itinawag nito sa kanya at familiar dahil nakita na niya ito sa files ng nakilalang ama. Hindi niya alam ang mararamdaman, ngunit isa lang ang nasisiguro niya. Masaya siya na makita ito. Mula sa kinalalagyan niya ay tanaw pa niyang babae na nag-a-assist sa mga tao na gustong magpakuha ng litrato. Kung ganoon, yun ang kanyang ina. Sa boses pa lang nito ay alam na niya na mabait ito. Lalo pang concern sa mukha nitong sabihin sa kanya na baka mahuli sila. Doon bumalik ang dahilan kung bakit siya naroroon. Napailing siya at tinanaw sa huling pagkakataon ang tunay na ina bago umalis doon. Babalikan po kita, mahina niyang sabi. Ilang minuto nang minamanmanan ni Seth ang kinalalagyan nang nagpapanggap bilang siya. Ang inaantay niya ay ang pag-alis nito upang makausap niya ang mga kasama nito at masabi niya kung anong totoo. Hindi siya pwedeng makita na nakilala niyang kambal dahil siguradong isusumbong siya nito sa tumatayong magulang at siguradong mananagot siya pati ng babaeng nagngangalang Naomi. Minsan niya nang nakitang babae at umiiyak ito habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ngunit kita niyang tila pagkaulila sa mata ng babae. Wala pang alam si Seth sa tunay na katauhan ni Naomi sa buhay niya dahil nga nawalang kanyang alaala noong bata pa siya. Nang makita ni Seth na umalis siya nagpapanggap na siya ay agad siyang lumapit sa dalawang lalaking kasama nito. Hello sir. Oh Seth, akala ko ba magbabanyo ka? Takang tanong ni Oscar nang makitang tunay na Seth. At saka nagpalit ka ng damit? Pahabol pa nito. Wala na pong oras. Kailangan niyo pong malaman ng totoo. Ngunit dahil sa lakas ng tugtog sa paligid at hiyawan dahil nagpi-play ng same day edit ng kasal ni Jordan at Kendra, hindi narinig ni Oscar. Ano yun? Hindi kita marinig. Kailangan niyo pong malaman ng totoo. Muling sigaw ni Seth. Totoo, ha? Takang tanong ni Oscar at kinalabit si Gian. Gian, ikaw ngang kumausap dito kay Seth. Habang ang tunay na Seth ay mas lalong kinabahan dahil sigurado siya na palabas na ang peking siya sa banyo. Wala na siyang natitirang oras. Seth, may problema ba? Sigaw na tanong ni Gian. Ikinalingon ni Seth sa lalaki. Kitang-kita ni Gian ang takot at kinakabahang mukha ng bata. May namumuo din na pawis sa noon nito. Wala nang oras pa si Seth dahil nakita na niyang peke na siyang papunta doon. Wag niyo pong sasabihin sa kanya na nakausap niyo ako. Pagkasabi ni Seth noon ay tumakbo na siya paalis doon. Si Gian ay naiwan na nagtataka dahil sa sinabi ng bata. Oh, saan nagpunta yun? Nagkibit balikat si Gian sa tanong ni Oscar. Hanggang maya-maya ay dumating ang peking Seth sa tabi nila. Nagpalit ka na naman ng damit, Seth. Ang bilis naman. Ano pong tinutukoy niyo, Tito Oscar? Hindi ako nagpalit ng damit. Takang tanong ng bata sa kanila. Kanina lang aray ko, ano ba yun? Biglang inapakan ni Gian ang paa ni Oscar. Kaya hindi natuloy ang sasabihin nito. Huwag mo nang pansinin si Oscar, Seth. Manood na lang tayo. Ngiting sabi ni Gian at pinanlakihan palihim ng mata si Oscar at umiling dito. Nakuha naman agad ni Oscar ang ibig sabihin ng lalaki at hindi na nagsalita kahit nasaktan ng paa na inapakan. Ang hindi alam ng dalawa ay nakakutob na kaagad ang peking Seth. Fine Seth, kung nandyan ba siya? Mahina ngunit may di nasabi nito na siguradong rinig na sa kabilang linya na nakikinig sa kanila. Hanapin niyo si Seth. Agad na utos ng tumayong ama ni Seth sa tauhan nito. Hindi pa nakakalipas ang ilang saglit ay bumalik na ito. Nawawala si Seth. Nagalit ang tumayong ama ni Seth dahil sa narinig. That bad boy. Paano niya nagawang umalis dito? Isa pa, alam niya na bang totoo? Boss, hindi ba matalinong bata si Seth? Baka nagkaroon siya ng idea at gumawa ng way. Malinis lahat ng CCTV. Magaling sa computer ang batang yon. Mas lalong napamurang lalaki dahil sa sinabi ng tauhan niya. Malamang na gano'n na nga ang nangyari. Pumunta kayo sa kasal. Huwag na huwag kayong gagawa ng gulo. Dahil masisira ang plano natin. Hanapin niyo si Seth. Masusunod, boss. Hinahanap ni Alicia si Naomi. Mukhang nag-CR ito kaya wala doon. Hinayaan na lang niya ang kaibigan dahil meron namang 2 employees na kasama sila bukod sa kanilang 2.
Ang totoo ay nagbanyo talaga si Naomi dahil sa kabay at naiihi siya. Nang papalabas na siya ay napaisip siya sa nakitang kausap ni Alicia kanina na Seth. Alam niya ng peking Seth ang kausap nito, kaya nga hindi na siya nag-abala pa na lapitan ng mga ito kanina. Ngunit bakit parang may kakaiba sa Seth na yon? Kitang-kita niyang pagtataka sa mukha nito, yung tipong parang hindi nito kilala ang kaharap. Hindi kilala, bulalas na sabi ni Naomi sa kanyang isipan at nataranta. Ibig sabihin, yun ang tunay na Seth at hindi peke. Kung ang peking yun ay mahalata niya kaagad ang pagkairita nito, kahit na tinatago niya yun sa kanyang mga ngiti. Paano nandun ang tunay na Seth? Yan ang nasa isip niya. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para malaman ang totoo at para magawa yun ay kailangan niya itong makausap. Pero paano? Lalo na't mayroong nakakabit sa kanya na maaring magparinig sa mga kalaban at mahuli sila. Kung ano man ang nangyari, kung paano napunta doon ang tunay na Seth ay kailangan niyang alamin. Pagkalabas niya ng banyo ay nagulat siya nang mayroong magtakip sa kanyang bibig. Nagpumiglas siya pero nakita niya kaagad ang mukha ni Gian na nakasay ng huwag maingay sa kanya. Dahil doon kahit papano'y nakakampante siya na hindi masamang taong nagtakip ng bibig niya. Nilabas ni Gian ang siping at merong tinayip. Naghintay siya na matapos itong nabasa niya. Ang katagang, alam ko na merong device na nakakabit sa katawan mo para marinig nilang pinag-uusapan sa paligid mo. Alam ko ng totoo, Naomi. Nakausap ko kanina ng tunay na Seth. Nalaki ang mata niya sa nabasa at sunod-sunod na tumango kay Gian. Hindi niya magawang magsalita dahil nga maririnig sila ng nasa kabilang device sa batok niya. Muling nag-type si Gian at itong sinabi niya, hanapin na muna natin ang tunay na Seth. Sasabihan ko pa lang si Maximus para maging aware ang lahat. Siguradong nakahalata ang peking Seth. Malamang na may kakampi na yun ngayon dito sa loob. Tumango na sunod-sunod si Naomi at muling nag-type si Gian. Sasabihan ko si Oscar na bantayan ka. Hindi natin masasabi kung nasan sila. Sa oras na makita mong totoong Seth, itago mo siya sa ligtas na lugar. At babalikan kapag maayos ng lahat. Mag-iingat ka. Matapos yun ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Sinimulan ng pakay nila. Saan ka nang galing, Naomi? Takang tanong ni Alicia nang bumalik siya doon. Nag-CR lang ako. Tumango naman ang kaibigan sa kanya. Kung kanina'y kinakabahan siya sa maaring mangyari, ngayon ay mas kinakabahan siya lalo na yung katotohanan na merong mga kasabwat ang dumukot sa kanya sa paligid. Hindi niya ipinaalam kay Alicia ang nangyayari bukod sa walang sinabi si Carson ay hindi rin siya pwedeng magsalita tungkol doon. Habang nag-asikaso siya ay nakamasid siya sa paligid. Sinusubukang mahanap ang tunay na Seth. Natatanaw niya rin mula doon ang peking Seth na kasama ni Oscar. Wala doon si Gian. Siguradong kinakausap na nito si Maximus na siya naman talagang tunay. Pagkatapos kausapin ni Gian si Naomi ay bumalik siya sa mesa nila at hindi nagtagal ay nagpaalam muli siya sa mga ito. Bago yon, nagsabi siya kay Oscar na tignan ang message niya at alam niya na sa mga oras na yon ay alam na nitong totoo at plano nila. Si Maximus na lang ang dapat niyang makausap. Pero bago siya makapunta sa gawin nila Maximus ay nakita niya sina Vince at Conrad kasamang anak na si Kurt. Makakatulong sa kanilang lalaki. Conrad, tawag niya dito at binati si Doktora Veralyn. Binulong niya ditong totoo at napaseryosong lalaki na kaagad tumango. Kita niyang pagtataka sa mukha ni Doktora Veralyn. Pero nginitian niya lang ito at nagpaalam na. Alam na ni Conrad ang gagawin niya.